Isa ka ba sa nagtatanong kung paano iluto ang pansit bato? Magluluto tayo para makita ninyo kung paano ang simpleng paraan sa pagluluto ng pansit bato. Disclaimer lang ha, iba't ibang paraan ng pagluluto ng pansit bato. Ito ang paraan ko. Ganito lang po ang simpleng paraan ko ng pagluluto. Igigisa ko lang sa sibuyas at bawang at lalagyan ko ng sahog. Ngayon ang isasahog ko ay alamang lang. Ito yung maliliit na hipon na maalat. At gigisa ko lang siya at lalagyan ko rin siya ng konting toyo para may kulay na kaunti ang pansit natin. Yan, isasama ko na rin siya sa gisa-gisa lang at lalagyan ko na rin dyan sa aking ginigisa ng konting pamintang crack. Pwedeng crack or pwede ring powder. Saka ko ngayon lalagyan ng tubig. Ang tubig na ilalagay ko ay pinakuluan ko na para mas madaling kumulo. Pwede rin kayong maglagay ng pampalasa, pwedeng cubes or pwedeng granules. Depende sa inyo kung ano ang prefer ninyo. Ako ang inilagay ko ay pork cube. Ito ang pansit na iluluto natin. Konti lang siya. Kasi pag naluto na siya, mas dumadami naman siya. Ayan, nilagay ko na dahil kulong-kulo na yung tubig. So, konting ano lang yan, konting pakulo-kulo lang. Hindi masyadong magtatagal kasi ma-overcook naman siya at saka madaling masipsip ang tubig nito. So, kaya pag nagtubig tayo, depende kung gaano karami yung iluluto natin. At haluan ko na rin siya ng pechay. Mayroon din lang naman kasi kung tanim na pechay. Kaya namitas ako sa itaas para haluan ko siya ng gulay. Mas masarap kasi kung mayroong halong gulay. So pechay yung nilagay natin kasi ito yung mas mabagay na lasa sa ating pansit bato. At lalagyan ko na rin ng onion spring kasi meron din akong onion spring na tanim. So mahalaga na meron tayong mga tanim-tanim sa ating bahay kahit nasa pot lang siya. Para katulad yan, kakailanganin natin, hindi na natin bibilihin. So ayan, konting kulo lang ng pansit natin. Hindi pwedeng ma-overcook kaya wag nating tatagalan at saka baka matuyo ang sabaw nito kasi madali itong maka-absorb ng sabaw. So kung gusto nating mas maraming sabaw, mas maraming tubig ang ilalagay natin. Pero kung ayaw naman ng may sabaw, pwedeng gisado lang, pwedeng pansit gisado lang ang pagkakaluto. Hindi masyadong marami ang sabaw. So ayan na ang pansit bato natin. Ready to eat na siya. Ang sahog, pwede nating lagyan ng kahit ano, pwedeng pork, pwedeng chicken, pwedeng egg, kahit ano pwedeng ilagay kung alin ang mas available sa inyo at ano ang prefer nila. So ayan, kain na tayo. Ito no, may sabaw pa siya. So mamaya-maya, pag di pa rin kain yan, tuyo na yan mamaya. So dapat, habang bagong luto, mainit pa, may sabaw pa, yun yung kakainin natin. Sarap. Alamang lang yung nilagay natin na sahog. Tapos nilagyan ko lang ng beef cube. Sarap. Kain po tayo. Tara po. Karaniwan guys, pag kinakain to, tinitimplahan ng suka. Yun yung pinakaasim, imbis na kalamansi, suka. Mainit pa. Kasi masarap to kung kainin. Mainit pa. Mapapasok ka nga lang. Mainit pa pero pinaspasan ko ng kainin. Habang may sabaw pa. Kasi gusto ko may sabaw. Ubos na tayo sa sabaw na natin. Thank you for watching. Bye.